nila. Kundi alin. At pag sila ay nangaluklok ng mga ito, wala nang iisipin. Na alin, ika nga, yayaman. Nagkaya ng patutsada sa ating minamahal na alkalding si kapatid na Rick. Ha? 9 na taon daw yun, napakamayaman na. Halos daw lahat ng ika nga lupa sa Rosales, kanya na. Ano naman? Ha? Sa dami ng mga tao ron, sasabihin mo, halos lahat ng lupa ron, kanya na. Ha? Kita mo kapatid ang mga, ika nga, mga bagay na hindi marapat na dingding. Kaya nga wala na yung magagandang pangako na napapako na marinig. Kundi pawang, mga gagawa ng kakinungalingan, ng magkagayo tao, ay madaya nila. O, anong sabi? Mayaman. Talaga naman, ano siya? Retired colonel, batang-bata. Ang laki-laki ng pensyon. Noon, yung asawa niya napakarunong maghanap buhay. Sobra sa tipang na maghanap buhay. Di lalong-lalo na nang siya'y maging alkalde, sino ba ang taong papagkakatiwalaan kung napakahalaga o malaking halagang yung binibenta na lupa? Di sila, di ba? Mayor eh. At alam pa nilang may pera. Makakapangutang pa yan dahil ang mayor. Ibibenta yung lupa doon sa may population area, sa may market site. Di pupuntahan si mayor, bili mo to mayor, ganito-ganito lang. Di bibili nila. Ngayon, ibibenta ka agad. Kumikita ng milyon. Alam naman nila na kumikita ng milyon yung mga, kumbaga, buy and sell na nabibili nila. Kitin nila milyon. Nung napatayo yung SM, ano ang inilapit ng SM sa kanya? Yung buhangin. Ngayon, hindi naman siya pero sa isang load, kumita siya ng 50 pesos isang load. Daming load na kinuha. Yung mga yung patas siya, hindi siya nagsusumakit na maging mayaman, hindi. Kundi pagkakataon lang, na pumupunta ang ikangapo. At tignan mo, ang hindi karapat-dapat yung hindi po namumunga ng katakdalan. Siya katakdalan na namumunga eh. Bakit? Anong nakita mong Rosales sa ngayon? Noon. Diba? Lalong higit. Sabi nila, diba? Papugi poise lang. Bibigyan ka ba ng isang napakarangal na parangal na yung ika nga presidential civil service awarding? Kung hindi ka karapat-dapat sa karangalang yun, napakabigat kapatid yung ipinagkaloob na karangalan ni kapatid na Rick. Civil service presidential pa, presidente mismo ang nagkawad sa kanya. Bilang pagtanaw sa ginawa niyang kasakdalan. Maliban pa dyan, yung ipinastil na naman, DILG. Dahil lang sa mabuting paggastos ng kaban ng bayan, binigyan ng DILG ng 10 taon. Bawat taon 1 milyon. Wala yan, gawa-gawa lang daw yan. Inakapastil saan? Ang lalaki, sa tarpaulin. Kung hindi totoo yun, di puputokan ka, DILG yun. Kita mo, hindi daw. Tapos, itong nang pangyayari, yung volunteer ng dalawa, binugbog kapatid. Alam mo, kumalat na naman sa Rosales, kaya kita mo, ang sasama. Pinabugbog daw niya yung volunteer niya. Halos mamatay-matay yung volunteer mo. Siya daw ang bibaka na upang masiraan ng yung kalaban. Pinabugbog daw niya yung volunteer niya, kapatid, na halos mamatay. Tututudo. Tututudo ng sakit halos. Dalawang mata ay talagang, kumbaga, hindi na makita yung mata sa laki ng bukol, may pilas dito. Halos sa bubugbog mo, volunteer mo. Ano ka ba naman? Wala ka talagang, kumbaga, wala ka sa katinuan kung gano'n ang gagawin mo, di ba? Isasakripisyo. Kaya nga, kita nyo kapatid, katindi ang laban. Kahit sa banal na kasulatan, ito, pag sila'y naluklok, ito na po. Ang karapat-dapat pang isang napakalaking pagkikilanlan sa hindi karapat-dapat na mamuno o mailagay man lang sa kapamahalaan.
Sulat ni Apostol Pablo sa unang kay Timoteo, Kapitulo 6, talatang 9 hanggang 10. Ganito po. Datapot ang mga nagsisipag-nasang yumaman ay nangahuhulog sa tukso at sa silo at sa maraming mga pitang hangal at nakasasama na siyang naglulubog sa mga tao sa kapamahan at kamatayan. Kapatid, sino sa tao ang ayaw magnasang yumaman? Lahat, di ba? Pero sabi dito, ang nagnanasang yumaman ay nangahuhulog sa tukso at silo. Na pag ito na po ang nakapangyayari, ano po ang itang hangal at masasama na siyang naglulubog sa mga tao ng kapamakan at kamatayan. Ito na po, kapatid, kapamakan. Pag nanasang yumaman na kahit gaano pa nakasain mong yumaman, hindi ka yayaman kung hindi ka papasok sa iligal. O masasamang gawa. Diba? Basta pag nasa kang yumaman at gusto mong makapangyayari yan, gawin mo ang marapat. Yung nga lang kalimitan napapanood natin yung mga nananalo sa loto, di ba? O hindi ba maging mayaman yun, milyon-milyon yung pero wala pang ilang taon lang. Wala pa sa nga po, kalunos-lunos na pangyayari. Paano yung perang kinita niya, kapatid? Ay, hindi naman niya napaghirapan. Kaya gastos dun, maya-maya, ulat na lang niya, wala na siya kapira-pira. Kung pinaghirapan mo yan, ayaw mo. Isa nga po, mawaldas lang ng ganun-ganun. Gaya niyan, pagyayaman. Paano kaya yaman kung patas kang tao? Yung pagkakalob ng Panginoon, yayaman ka. Pero, kung talagang hindi niya ipagkakalob kahit anong gawin mo. Pero pag pinagkalob sa'yo, sana, huwag kang mga hulog sa kapamakan. Kamatayan. Bakit kasi? Bakit niya sinabing huwag na nating naisin ang yaman? Hindi mo man naman madadala pag namatay kayo. Pag-aawayan pa ng iyong pamilya, di ba? Yung kayamanan na yung kunting-kunti na yan, kung mayroong black sheep sa pamilya, patayin niya lahat kayo. Yan ang magmamayari. Kaya kita nyo, ang sama, no? Sama. Bakit kasi? Dito po, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan, nasa pagnanasa ng iba at nangagsinsay sa pananampalataya at tinuhog ang kanilang sarili ng maraming mga kalumbayan. Yan, kapatid, pag-ibig sa salapi, yan ang nasa isip ng tao. Lalo-lalo na yung kalayaan na sinasabi natin, kapangyarihan. Pagtalwagin ka nga naman natin, mayor, vice mayor, kunsihal, kahit sa umpukan lang, bidang-bida ka. Di ba? Ganyan ang mga tao. Lalong-lalo na. Kung itong mga ito, kaya na natin nakikita. Kumalat ang pera sa Rosales, first time in the history. 1,000. Kung pinagkakalog ng kalaban. Kita mo, 1,000 tao, 1,000. Marami na, nagagalak doon. Pero sabi naman ng iba, kunin. Bakit? Kasama ba siya kung magbubuto ka na? Kunin mo ang pera, buto mo ang kursunada. Sabi ko naman, sana, ganun-ganun lang yung pinagpunan nyo. Para mamaya, balikan kayo. Rumispak. Diba? Pag-respect niya, masyado kayong matatakot ng pera. Diba? Yung pag-ibig sa salapi. Sabi dito, pag-ibig sa salapi. Tinuhog ng kanyang sarili sa maraming kalumbayan. Kung re-respectan ka ng nagbigay. Lalo-lalo na yung pinagbigyan. Pamudmog mo yan, Yung bubuto sa akin, kukuha siya ng 1,000,000. 1,000, ikondin yun, kapatid? Halos 1,000 rin yung 1,000 rin yung buto, di ba? Bibigyan ka ng 1,000,000, ibabayad mo sa mga putante ng sige 1,000, di 1,000 rin ang alam niyang magiging
butos niya. Eh kung wala